Good morning. Ngayon po ay papakita ko po sa inyo kung paano po mag-fund request. So yung fund request po, ginagamit po natin yan pag tayo po nagpapadala sa mga bangko sa Pilipinas papunta doon sa bangko ng UPS, GPRS. So bawat bangko po, meron po tayong mga bank account. Ang UPS po meron. So kung ano yung bank na gusto nyong padalhan na malapit sa inyo, doon po natin ipapadala sa bangko din ng GPRS o UPS. So kung ang bangko po ay BDO, malapit po sa inyo ang BDO, sa BDO po ng UPS natin ipapadala yung pera. So pwede rin pong online. So ang online po, kagaya nitong ginawa ko kanina, online ko pong tinransfer yung pera from my online banking ng BDO papuntang GPRS BDO. So ito yung reference number ko. So kung sa bangko po tayo, meron rin po tayong mga deposit slip na meron po rin reference number doon. So halimbawa, ito, nag-transfer po ako ng aking account. Ito po yung account ko, kung makikita nyo. Tsaka ito rin po yung account ng BDO ng UPS o GPRS. So ayan. So ito yung kanyang account number. Ito naman yung kanyang pangalan. Ito yung savings account daw. Tsaka pangalan ng account is Global Pinoy Remittance and Services. So nag-transfer po ako ng 50,000. So ngayon po ito nangyari. So kung ginawa niyo po ay deposit sa mga bangko, so mayroon po kayong deposit slip. So doon din po ninyo makikita yung reference number. Ito po yung importante, itong reference number. So punta tayo sa ating web tool, punta tayo sa loading. Yan, tapos punta tayo sa fund transfer. So sa fund transfer, nandun sa baba yung fund request. Ayan. So sa fund request, i-input lang natin yung ating details. So ano yung mobile number natin? In my case, is 0920-5455-126. So kung ano yung pong cellphone number, no, yun po yung gagamitin nyo. So dalawa po yung option, isang eCash, isang load wallet. So ang pagkakaiba po dito, pag eCash po, diretso po yan dito sa eCash natin. So kung makikita nyo, 4,000 na lang yung eCash ko, kaya nagpa-fund request ako, nagpa-fund ako. So kung gusto nyo sa loading yan pupunta, ay kung loading naman ang pipiliin nyo, pupunta rin yan dito sa loading nyo. Ito po yung ginagawa ng mga retailers natin. O kung yung retailers account ka lang, pwede kayo mag-fund request, papuntang loading. So pag loading ang gagamitin nyo, wala pong charge na 25 pesos. So pero pag ang ginamit nyo ay eCash, ay yung 50,000 ko po kanina, itong 50,000 ko, magiging 49,975 na lang yan. So magbabawas po ang UPS ng 25 pesos na system charge na tinatawag. Pero pag loading naman, loading ang ginamit mo, hindi na po siya magbabawas. Pero take note po, pag eCash to retailer, kung ikaw ay isang dealer at tinransfer mo yung eCash to retailer account, meron tayong 2% na discount. Pero pag ginamit nyo po ang loading na, wala na po kayong discount na 2%. So kayo po bahala mag-compute kung anong mas mura sa inyo, eCash ba o loading yung gagamitin nyo. So kung loading kasi, kung maliit lang naman yung halaga, loading na ang gamitin nyo. Kung pang-load talaga yung purpose ng pagta-transfer nyo ng fund. So in my case kasi, eCash yung gagamitin ko. Sa eCash talaga siya. So in eCash, pipiliin ko eCash online deposit. So mayroong bank deposit, mayroong smart money. So yung smart money, pwede rin doon sa mga BDO outlets, pwede kayong mag-send doon ng smart money. Tsaka i-ano nyo lang yung reference number. So sa akin kasi online deposit. So kung bank deposit, pwede rin naman, anong bangko, branch name. So sa akin kasi online. So online lang. So institution is BDO. Branch name, yung branch ko, which is San Carlos City. Amount, 50,000. So ano yung reference number? So ito yung reference number ko. Ayan. So kung deposit ginawa nyo, ita-type nyo po siya. Ayan. At saka anong oras at saka date. So yung oras ko, dito, around, ano bang oras yun? Around 11:30. So approximate lang naman, hindi naman kung anong oras talaga. So approximate lang siya. Yung date is today.
Ayan, so automatic na pala siyang lalabas 11:33. Ayan. Sa password. Ayan. Transaction password. So, ano ko po sa inyo na pwede rin pong bank deposit o pwede rin pong smart money. So, mamimili lang po kayo. So, sa akin kasi online deposit ang ginawa ko. So, submit lang natin. Ayan, so successful na po siya. So once na successful na, ang gagawin po natin, i-email po natin ang ating loader, si Ma'am Eileen. Siya pong ating loader. So after this one, punta po tayo sa ating email. Pakita ko na rin po para isang ano na. Ayan, punta ko sa email ko. Saka yung dati kong mga ginawa, sent, kasi lagi ko naman ginagawa ito. So, ayan, replenish. So, replenish kasi dalawa ang ano ko, either Singapore or online banking. So, gagawa lang po ako ng email. Gagawin ko lang dito is magre-reply na lang ako para mas mabilis. Ayan. Saan na ba yung si Ma'am Eileen? Ayan. Ito po yung address ng ating email loader, si Ma'am Eileen, abalor.expressloading02@globalpinoyremittance.com. So, ito yung ginawa ko dati sa POSB naman ito. Through papuntang OCBC. So, ang gagawin ko lang, kung hindi nyo pa yan, wala pa kayong first time nyo, pwede kayong mag-create ng message, compose. So, sa case ko kasi, mayroon ako. So, i-reply ko na lang para mas mabilis. So, ayan. So, mahalaga po na mag-email tayo agad after nating ma-send yung pera para ma-process po agad. So, ayan lang po. Mag-message lang po tayo. Example, hello po, paki-replenish po atat po ang deposit slip. My register code is SG. Total amount is peso na. Ilalagay ko 50,000 pesos. Tapos babaguhin ko rin itong yan. Tapos i-attach ko yung aking screenshot. Ang screenshot nito. So, i-screenshot ko ito. Yan, screenshot. O kung hindi computer ang ginamit nyo, pwede nyo pong picturean. Yan. So, yun na yung screenshot ko. Save ko na lang. Video. Ayan. So, i-attach ko dito sa email ko. Ayan, nandun siya sa video ito. Ayan. So, once na-touch na, pwede ko na siyang i-send. So, send lang. Ayan. So, na-send ko na siya. So, wait lang po tayo ng another few hours. So, yung pera, papasok na dito sa e-cash ko. So, actually, sometimes magre-reply sila, sometimes hindi na. So, wait lang natin papasok yan. Kung hindi siya pumasok, yung chat CSR natin kung follow up si Ma'am Eileen. So, check lang natin yung 24 hours na customer service natin para ma-update si Ma'am Eileen na nag-send ka na ng pera for e-cash replenishment.
So, ganyan lang po kadali pag tayo po ay nag-send ng pera.